Eto na yung sasakyan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago dahil dito sa mga ikakabit sa kanya na matagal natin pinag-isipan na ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakatulog. Pero ngayon ibibuild na natin siya. Yung gusto nating mangyari ay itutuloy natin na ma-achieve yung clean build para yung tindig nito mas magiging maangas na ngayon. Kaya dadayo tayo ngayon at babiyahe ng halos 3 oras mula dito sa Bulacan papuntang Batangas. Pinaka nagustuhan ko sa sasakyan natin mga roads ay yung adaptive cruise control na kapag sinet natin sa tamang takbo, hindi na natin kailangan tumapak pa sa gasolina. Siya na ang bahala magpatakbo nito. Ganun siya aganda mga roads. Mababawasan yung ngalay sa paa at kahit papaano makakapagpahinga. Dito hanggang sa makarating na tayo ng Batangas City. At dito ang diretso natin sa road rigs. Dito tayo last time pumunta nung nagkaroon tayo ng Batangas ride kasama si Marbs TV at ang iba pang mga kaibigan. Kung saan ngayon mabubudol na tayo. Syempre shoutout sa boss natin si Boss Jan, ang may-ari ng road rigs. Dito pinahanda na yung mga pyesa na gagamitin o ikakabit. Ang maganda dito mga roads, meron silang mga package na pwedeng i-deal sa inyo. Depende rin to sa gusto nating mangyari sa sasakyan, kung paano natin siya gagamitin o depende sa road condition, kung saan mo siya madalas idadaan at yung performance, kung ano yung gusto mong ma-achieve. Plus points na yung looks. Doon papasok yung mugs na gusto nating ipakabit. Ito yung set na kinuha natin mga roads. Pwedeng pang daily, pwede rin namang ipang off-road. Pero syempre dapat alaga ka pa rin. Hindi porket nagpalit tayo ng pyesa, barubal na tayo magmaneho. Depende talaga yung tagal nito sa driving habit natin. Pero isa lang masasabi natin, mas malayo na to sa performance ng stock ng sasakyan. Ibig sabihin pang diinan na at mas maganda. Inumpisa na nila yung pagbaklas. Dito pala mga roads maglalaan tayo ng oras. Medyo mahaba din yung proseso. Meron naman silang waiting area kung saan pwede tayong maghintay. Syempre malamig dito. Yung gusto pala natin mangyari sa sasakyan mga roads ay tataas ng 2 inches at yung sukat na gulong ay 285. Mas mataas at mas malapad. Kaya kailangan bawasan dito sa parte na to. Ito yung tinatawag na body mount chop. Marami nang gumagawa nito mga roads. Talagang magbabawas ka kapag mag-a-upsize ka ng mugs or gulong mula sa stock. Pero ang pinakamaganda dito mga roads, di nila iiwang butas yan. Ibabalik nila na parang walang nangyari. Literal na nag-adjust lang ng konti. Isa yun sa pinakamagandang ginagawa nila dito mga roads. Ganun siya kapulido at hindi na yan sasayad. Sunod naman tinanggal yung mga lumang suspension. Kapag nagkaroon ka ng Hilux mga roads, expect mo na medyo matagtag talaga. Sabihin na natin siya yung pinakamatagtag na pick up dito sa atin. Etong gulong natin ay KO3 na BF. Ang mugs naman ay fuel. Kung saan bubuin na para salpak na lang kagad. Ang ganda talaga ng combination para sa akin. Nakikita na natin yung itsura nito. Ang laki tingnan. Kaya maaari siyang bibigat talaga mga roads. Pero sa akin okay lang yun. Dahil yung gusto nating ma-achieve na look, unti-unti na natin nakikita. Wheel balancing pala yung ginagawa. Nilalagyan ng tingga para balanse yung ikot. Magpapalit din pala tayo ng upper control arm. Mas heavy duty tong mga roads kesa sa stock. Dahil magbabago yung performance, syempre saktong-sakto to. Pati nga din pala yung tama sa likod. Yung mga lubog ay tatakpan na lang muna natin. Yun ang maganda dito mga roads sa road rigs. Halos kompleto sila ng mga pyesa para sa mga pickup na meron tayo. Hayo tamang hintay na lang muna. Hindi dapat minamadali ang lahat. At ang isa sa mga makikita natin sa mga galaw nila mga roads, mga sanay na sa mga ganitong klaseng setup, masasabi natin mga expert. May mga nagpapagawa din na pumupunta dito. Gaya nitong Navara, bagong-bago at lalagyan ng mga accessories, lalo na para sa likod. At nung makikabit na yung panibagong suspension sa harapan, ang ganda tingnan mga roads. Ready na tong bumiyahe. Saan kaya to pwedeng binyagan? Sinubukan na nga rin ikabit yung gulong. Dito ako parang kinikilig mga roads talaga. Iba yung dating kapag ikaw yung may-ari, tapos ginagawa mo yung dati mong naiisip lang. Nangyayari na ngayon. Legit yung saya natin dito na kahit hindi pa natin nakikita ng tapos, pero yung resulta, nai-imagine na natin. Eto naman yung mga ikakabit sa likod para mas maganda yung tindig at tataas siya ng konti kapag tinitingnan niya natin sila habang gumagawa. Dito ako napapaisip kung tayo yung gumagawa. Napakahirap nito. Masyadong critical. Yung tipong masasabi natin hindi natin to kaya. Lagyan natin to ng sticker dahil ngayon meron na tayo at unti-unti na lang nilalagay yung mga gulong. Grabe mga roads. Kung sa personal mo siya makikita, talagang mas ma-appreciate mo lalo. Baka magulat kayo kung bakit hindi natin siya nilabas. Yung tipong naka-offset talaga ng malala. Okay na kasi sa akin yung ganitong setup mga roads. Saktong malakas lang yung dating. Malapad naman siya tingnan, lalo kung makikita nyo. At all goods na ako sa ganito. At nung matapos na, halos ito na itsura niya mga roads. Okay ba sa inyo? Yung kinalabasan ni Itlog, yung malaki yung pagkakaiba. Masasabi natin sulit yung dayo. Kung ganito naman yung magiging resulta. Ginawa nilang macho si Itlog. Mahatik yan, tatak road rigs. Dito dino-double check kung may sasabit ba o tatama yung napakalaking gulong. Pero hindi. Pero kailangan niya munang ma-align. Ito rin kasi malalaman kung pantay yung kain ng gulong. Kahit nga sa manibela, pwede rin tabingin. Dahil nagkaroon ng mga adjustment dito sa pang-ilalim. Syempre kasama din yan mga roads sa ginagawa nila. Kung mapapansin niya natin kulay pula to, hanggang sa maging kulay green na siya. At halos ito na yung pinakahuling proseso na gagawin sa kanya. Napakayabang ng tindig ng sasakyan na to, na kung saan dati natutulog lang to sa garahe. At eto na siya ngayon. Binuhay natin at ilalabas yung pinakapotensyal ng hindi naman masayang. Naalala ko pa dati pinabahayin lang ng gagamba, mga sapot at mga agyo. Malayo na sa dati. Pero ngayon unti-unti nang binibihisan. At syempre dito yan sa road rigs. Para sa akin highly suggested to mga roads itong shop. Lalo na kay Sir Jan na marami kang makukuha, lalo na sa mga pickup na gaya nito. Mga pwedeng i-build, ipalagay. Napaplanuhin natin soon pa. Pero dito sa ginawa nila, sobrang satisfied tayo. Ginawa nilang mayabang tong sasakyan natin. Masyadong maangas. Grabe ka na Itlog. At kung may mga katanungan kayo mga roads, message lang kayo sa road rigs. At sila ang bahala sa inyo. Shoutout sa buong team nang gumawa ng sasakyan natin. Nag-iwan din tayo ng mga
stickers. Lalo na kung magpapagawa ka, pwede mong hingin kay Sir Jan. Napakadami nito. Hanggang sa nagpaalam tayo sa kanila. Medyo malayo pa kasi yung babiyahin natin. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Di pa rin tayo makapaniwala at kinikilig sa bagong itsura na tong pickup na nakikita lang natin sa iba. Pero ngayon meron na tayo. Minute lang natin sila Marbs TV para ipakita sa kanya yung resulta ng budol niya. Ang pogi din ng pickup nito ni Marbs. Simpleng pandiinan din. Hanggang sa nagpaalam na tayo. Nagpas 2 oras din magiging biyahe natin. Long drive malala. Ilang mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. See you sa next video. Meron na naman panibagong biktima ang Google Maps na Honda Click dito sa NLEX. Kaya ingat-ingat tayo. Hanggang sa makarating na tayo. Base sa na-experience natin, mas maganda na yung laro ngayon. Wala na masyadong tagtag. Yung napapansin nating matigas na laro ng suspension. Sobrang ganda ng gawa ng road rigs. Grabe talaga. Pagkatapos natin mapagawa si Itlog sa road rigs sa may Batangas, isusunod natin ngayon si Vanong. Etong napakatandang van namin na sobrang daming sira na kahit ako nagulat din. Naultumi yung brake fluid, nagkulay putik na. Matagal na rin kasi itong hindi napapa-maintenance dahil sa hindi rin tayo yung gumagamit. Kaya bago natin siya ibiyahe ng malayuan, isang kondisyon na malala dito sa may Shiba para safe tayo sa magiging biyahe. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong family van at dadalhin natin to kasama si Nano. Kaya isasalpak natin siya sa loob. Halos 5 taon na sa amin to. At ito yung ginagamit namin madalas pang kargahan. O kaya naman kapag marami kami at may lakad. Sa ngayon kasi bihira natin siya magamit. At ngayon na lang ulit, marami nang sablay sa kanya. Kaya ang una namin ipapagawa ay yung ilaw nito sa speedometer o sa gauge. Kaya ang diretso natin ay sa customized gauge. Halos kasi wala ka nang makita sa gabi. Yung backlight nito mismo, yun yung bubuhay ni Boss Martin. Na ito na yung itsura niya ngayon. Nagkaroon ng kulay. Na hindi na namin kailangan gamitin ng flashlight kapag gabi para i-check yung gas meter. Ngayon pwede na siyang kontrolin lalo ng cellphone. Ganyang kalupit dito sa customized gauge. Sa sobrang tandaan na nito, napakadami ng tama na halos parang kinakain na siya ng kalawang. 15 years old na rin kasi itong mga roads. Second hand lang din natin nakuha. Medyo duda nga kami sa takbo nito. 100,000 plus lang natin nung nakuha. Pero parang laspag na. Uso talaga yung mga pitik. Kahit nga yung MDL, ginawa din ni Boss Martin. Expert sa mga rewiring. Sinano ganun din yung ipapagawa natin mga roads. Sobrang dilim na rin kasi ng backlight. Napakahina. Kaya bubuhayin at lalagyan ng panibagong kulay. Na pwede mo rin palitan gamit ang cellphone. Nadedepende sa kung anong trip mong kulay. At nung masettle na natin lahat, paalam tayo kay Boss Martin. At nagpasalamat dahil solid yung paggawa. Kinabukasan niya, susunod nating lakad ay ipapa-heavy PMS natin siya. At ngayon lang ulit magagamit si Dagul. Kung saan si Dodi yung gagamit. Meron kasi matinding problema na dapat nating ipagawa sa kanya. Hindi lang natin siya maasikaso ngayon. Inuuna natin si Itlog at si Vanong. Pero soon ipapagawa din natin. Unting tiis pa sa motor natin na to. At tayo pa rin na magdadala dito sa van. Babiyahe tayo mula Bulacan. Na kapag napadaan ka dito, kala mo magkakalasan yung ilalim ng sasakyan. Ang taas ata masyado ng rumble strips. Alog malala ka talaga. Hanggang sa makarating na tayo dito sa may Shiba. Iba kasi mga roads kapag may trusted mechanic ka or trusted shop. Yung tipong ito yung mag-aalaga ng mga sasakyan mo. Kaya kung mapapansin nyo, dito tayo madalas nagpapagawa. Dahil sa malulupit yung mga tao dito mga roads. Walang duda doon. Pagsilip namin sa ilalim, ito kagad yung bumungad sa amin. Napakalakas sa tagas. Nanggagaling daw to sa may transmission. Kaya pala garagal kapag nagsishifting ng gears. Halos sa itsura nito parang mauubos na ata yung laman nito na gear oil. Pati rin sa mga ibang parte ng pangilalim, meron na rin mga tagas. Yung mga lagatok na naririnig natin, dito nagsisimula. Yung lower at upper arm, damage na rin. Di ako sigurado pati ata rack and pinion. May tama na. Ito ang nagiging dahilan mga roads kapag hindi tayo nagpapa-PMS. Imbes na mas naaalagaan natin ng maayos, mas lumalala pa. Kaya mas dumadami yung sira. Dagdag pa natin kung barubal kang gumamit o masyadong walwal sa daanan. Ito ang magiging resulta. Yung pinaglalagyan nga ng air filter, punong-puno ng buhangin sa loob. Ganun siya kadumi. Yung langis naman na hindi pa napapalitan, ito na yung kulay. Mas maitim pa sa kulay ng borak. Ito yung bihira daw tanggalin o linisin kapag ganito yung sasakyan. Kapag bitin yung takbuhan o humina yung hatak, maaaring nga sa fuel filter din ang problema. Yung ipapalit nating langis mga roads ay Gulf Oil na pang diesel na ito rin yung ilalagay natin kay Itlog soon na sobrang mura at napakaganda ng quality. Na bagay sa mga TNVS na sasakyan. Pagbaklas nga ng gulong mga roads, isang side lang yung halos pudpud dahil yan sa mga sira ng pang ilalim, hindi rin pantay yung kain. Kailangan niya rin pa-align o ipa-camber. Kahit din yung mga preno, napakadumi. Tipong kinakalawang na rin sa loob. Makapal pa naman yung brake pad. Pero dahil sa tindi ng alikabok na kumapit, kung natumigas, maaari niyang gasgasin yung rotor disc ng malalim. Syempre kasama yan sa package kapag nagpa-PMS ka sa Shiba. At dito rin namin na-discover yung inopen yung drum brake, halos kulay putik na nasa loob ng brake cylinder. Both side to mga roads. Ganun siya kalala. Anytime pwedeng hindi kumapit yung preno dahil hindi ito yung normal na brake fluid. Kaya palitin na rin to. Ito naman yung filter na medyo may problema na rin. Hindi lang kami sure kung mapapalitan to. Medyo mahirap kasi makahanap ng mga pyesa. Kahit nga ultimo sa kasa, wala din sila. Lalo na kapag mga luma yung sasakyan. Ganito yung gas na naglalaro sa loob ng sasakyan mga roads. Napakadumi. Kaya malaking bagay na dapat pinapalitan to. Ang pinakamagandang gagawin ngayon ay didrain lahat ng gear oil. Iba na rin kasi yung kulay. Tapos unti na lang din yung lumabas. Halos talagang wala na masyado. Dahil sa napakalakas sa tagas. Ito naman yung kulay niya. Medyo may
Umaamoy na rin siya mga roads. Obvious na wala pa nangyayaring flashing. Kaya kapag ragal yung shifting ng gears mo mga roads, transmission na yung may problema. Hanggang sa dumating na si Dodi. Dala yung motor nating si Dagul. Habang wini-wheel balance yung gulong, meron namang nakitang pako na sobrang lakas ng singaw. Magdag pa to sa problema. May mga nakasabay din tayo nagpapagawa. At dito rin nakita ni Dodi yung hindi niya mga nakikita habang minamaneho to. Siya kasi madalas gumamit. Ang galing. Nakasabay nga rin namin biglaan si Shoktong na kung saan ipapa-PMS din niya yung sasakyan. Kasama niya si Noisy. Mapapalitan na rin ng bagong brake cylinder. At sinasalinan na rin ng bagong gear oil to sa may differential. Palitin na rin kasi siya mga road. Syempre ito rin yung gagamitin sa may transmission. For the meantime yung tagas hindi mo na magagawa. Kasi kakain ng halos isang buong araw o buong gabi. Dahil sa gagamitin natin to, temporary muna siyang ganito. Kung saan pwede naman natin siyang ibiyahe. Pagbalik na lang natin siya asikasuin ulit. Sabay sali ng panibagong langis na Gulf. Ito na yung mag-aalaga sa makina. Gaya ng sa mga motor natin, naalagang Gulf oil. Mahirap na kasi papalit-palit ng langis. Kahit nga yung brake fluid dito sa may tangke, iba na rin yung kulay. Halos nagkukulay lumot. Kaya flashing din yung gagawin or yung bleeding para mailabas yung ganitong kulay. Hindi rin to normal. Nabuti kahit papano kung makapit pa yung preno. Okay na kahit papano yung sasakyan mga roads. Pwede na nating masabing pwede na itong bumiyahe. Ready na ipang long ride kumpara sa hindi natin siya ipinagawa dito sa Shiba. Kaya kung gusto nyo magpa-PMS mga roads, message na kayo sa Shiba. Magpa-schedule, dito nyo na rin paalagin sa sasakyan nyo. Walang budol dito. Hindi kayo tatagain. Dito rin namin napansin yung reverse light na hindi na gumagana. Buti na lang meron silang mga bumbilya din na extra na binebenta rin. Pagkatapos si test drive, nag-improve na yung takbo at yung preno. Malayo na sa luma. At si Dodi ang mag-uuwi sa van dahil tayo ay magmomotor naman gamit si Dagul. Dahil meron pa tayong lalakarin. Ito nga pala yung napalitan at mga services na ginawa. Kaya mas maganda talaga pag pinapa-PMS at iniingatan ng sasakyan para wala masyadong sakit sa ulo. Hanggang sa nagpaalam tayo sa mga bossing natin. In love mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. See you sa next video. At kung certified Hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kayo sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo to, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!